Noong 2025, hindi tayo masyadong nakapag-review ng budget phone, pero ngayon 2026, I make sure na makagawa tayo ng mga full review sa mga budget phone. Dahil maraming mga nagsasabi o sa mga nagre-request na gumawa din tayo ng mga review sa mga budget phone dahil hindi naman lahat merong budget para sa mga mid-range level segment, which is, I get you guys. Ngayon, pag-uusapan natin itong Tecno Spark 40C. Release to noong 2025, pero for me, isa pa rin to sa best phone na pwede natin bilhin ngayong 2026. Actually, hindi pa naman siya luma. Mga ilang buwan pa lang yung tinagal, or sabihin natin isang buwan pa lang yung tinatagal after nung releasing nito. And for me, good yung value na makukuha natin dito, unlike sa ibang mga phones na available ngayon sa market. Ngayon, pag-usapan natin. Bale, unahan ko na kayo, yung presyo ng phone na to sobrang affordable, under 5,000 pesos lang. Hindi 4,000, nasa 3,588 or nasa 3,000 plus lang. Para sa phone na meron ng 128GB and 8GB of RAM. Ngayon, tingnan natin kung ano yung mga makukuha natin sa kanya. And gusto ko nga lang din palang i-take note na nag-iiba-iba yung presyo niya. Bale, nabili ko to nasa 3,000 plus siya or almost 4,000 pesos. Pero upon checking, nung ine-edit ko tong video na to, nasa 4,000 plus siya ngayon. Pero yun nga, kung mabibili natin siya sa promo sale price neto, di hamak na napaka-worth it ng presyo niya kung ako yung tatanungin. Then, kapag pag-open natin ng mismo unit, makikita agad natin dito yung ating Tecno Spark 40C unit, and dito makikita natin yung pahapyaw na specs niya. At ito yung malupit, nasa 6,000 mAh battery capacity agad, yung meron para sa isang under 4,000 pesos phone. Which is, dati, kung babalik tayo ng 2023, 2020, hindi tayo makakita ng ganyan. For sure, nasa 7,000 pesos yung ganitong phone. But look at that. Na naging sobrang available or affordable nila ngayon sa market kung ako yung tatanungin. And pagdating sa design, same lang siya ng Tecno Spark Go 2. Pero mamaya na natin mapag-usapan yung more design yan. Mamaya, ilang muna natin yung mga sumunod. Next naman dyan is nandito yung ating charging brick na 18 watts. Yan. Next naman dyan is yung ating mga paperworks at saka yung ating panundot. Siyempre, warranty card nandiyan na rin, kompleto. Then lastly, nandito yung ating included case. Bali, pagdating sa packaging, pretty normal na datingan lang, wala namang special dahil budget phone naman. Actually, sa mga flagship phone nga, wala na kasamang charger. But gano'n pa man, medyo meron ako napansin pagdating sa kanyang case, hindi na siya gaya dati na transparent. Yung jelly case niya ngayon is the same nung mga nasa China ROM phones or China variants na nare-review natin. No? Ganong quality, as in, the same na the same. And look at that look kapag nilagay natin ito dito. Look at that. Ang ganda. So, tapos na natin i-set up yung mismong phone. Now, una natin pag-usapan is yung kanyang design. So, pagdating sa design nito, minimalist lang din. Same ng mga phone na nare-review natin currently. And yeah, just a solid plain black color dito sa likod. Medyo reflective yung dating. Parang meron pagka-blue ng konti. Pero definitely, design-wise, good siya para sa akin dahil minimal as possible is mas elegant tingnan. So, para sa akin, pasado siya in terms of design. Then, pagdating naman sa kanyang mismong display, mapapansin agad natin yung medyo makapal na bezels nito. Kagaya nga ng sabi ko, almost 3,000 pesos lang itong ating 128GB. And para sa ganung presyo, hindi ko na kinakailangan pang ireklamo yung IPS LCD at merong makapal na bezel dito. Para sa akin, this is a good phone. Kung ako yung para sa akin, this is a good phone kung pangregalo lang. Like, halimbawa, pwede natin iregalo kay mama, kay papa, o kaya sa mga anak natin, o kaya kay na lolo o lola. O yung mga pang tawag-tawag lang. And actually, yan talaga yung main purpose ng phone na to dahil meron siyang 6,000 mAh battery capacity. Pero bago natin puntahan yon, puntahan muna natin yung kanyang software. I don't know if Android Go yung ginamit nila dito or Android mismo. Okay, naka Android 15 tayo dito at hindi po Android Go yung kanyang operating system. Android mismo. So unlike before na Android Go yung ginagamit, bale yun yung light version ng Android na optimized para sa mga phone na medyo may hina yung chipset, may hina yung specs, ganyan. And based sa CPU nito, meron tayo ditong Helio G81. Okay din naman na chipset yan. Just I said, for the price, pwede na to. And gaya ng sabi ko, yung pinaka main objective talaga ng phone na to is para sa mga tao na kailangan lang ng second phone. Like, halimbawa, meron kayong negosyo, need nyo lang ng pan-Gcash, ganyan, pwede sa inyo to. Kung kayo naman yung merong mga anak na gusto na mag-cellphone, pwede pang communicate sa kanila kapag nasa school, pwede rin to. Yung tipong pag nabagsak nila, hindi ka aaray kasi hindi naman ganong kamahalan yung presyo niya. Unlike dun sa Honor X9D na 17,000 pesos na possible pang masira kapag nabagsak. Dito, yeah, magbabagsak man ng ganyan, okay lang kasi hindi naman ganong kamahalan. I mean, para sa isang budget phone, hindi siya masakit tingnan kapag nahulog. Mga ganong moment. But yeah, yung pinaka main objective na for the price, panalo na siya para sa specification na 6,000 mAh battery capacity, may solid camera lineup at yeah, okay din naman yung operating system and meron ding okay na chipset. Pero
Gagawa natin ito ng full review, kaya abang-abang kayo sa mga testing na gagawin ko dito, kung pwede ba siya sa gaming, okay ba yung capability ng camera niya, okay ba yung kanyang battery kahit na 6,000 mAh to, kasi nakadepende pa rin talaga yan sa power consumption kung anong mga tuning na ginawa ni Tecno dito. So lahat yan malalaman natin sa full review, kaya abang-abang tayo doon. Nga pala, ibabalik na natin yung mga budget phone reviews natin, kaya abang-abang sa main channel for more videos like this. Yun lang guys. Peace!